Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang kapatid natin. Babasahin natin ang kanyang tanong. Salam Ustad, haram po ba ang sanla tira sa bahay? Ibig sabihin, sa sangla, tapos titirhan. So, ito yung tanong niya. Sanla sa akin ang bahay at titirhan ko ito sa halagang 50,000. Then kapag gusto na niya bawiin ng bahay ay need niya ibalik ang 50k. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marami yan sa atin sa Pilipinas. Hindi lang po yung sangla tira, pati yung isasangla yung lupa sa halagang 50,000 after na ilang taon na usapan ay ibabalik din yung 50,000. Ano ang hatol ng Islam kaugnay sa bagay na to? So, utang na may pakinabang yung lalabas dito. Utang na may pakinabang. Ano yung itsura niya? Katulad, para mas maintindihan nyo, isinangla ng kapatid, halimbawa sa akin, yung bahay niya. Okay? Isinangla ng kapatid ang kanyang bahay sa akin. So, siyempre, ang nasanayan sa atin, yung bahay na yan, titirhan ko. O kaya ako yung nagsangla ng bahay sa'yo, tapos, pinahiram mo ako ng 50,000, yung bahay ko nasa sa'yo, siyempre, ang gagawin mo dyan, either na paupahan mo yan yung usually na ginagawa sa atin, either na paupahan mo, o kaya ay titirhan mo, hanggang sa hindi dumating yung time na may babalik ko yung 50,000 sa'yo. Anong hatol dito? Yan yung sangla tira. Nakasangla tapos titirhan. Pareho lang din po sa lupa yan. Sa lupa, ganun din, isasangla mo sa akin o isasangla ko sa iyo yung lupa ko, papahiramin mo ako ng 50,000. Halimbawa, 5 taon, tapos gagawin mo, siyempre, pagkikinabangan mo yung lupa. Anong hatol dito? Yan po ay riba. Yan po ay haram at marami po sa atin na nakakalabag niyan. Kasi po, tutumubo yun. Asan ang tubo doon? Ibabalik ko sa'yo yung 50,000, di ba walang tubo? Yun ang akala mo walang tubo. Ang tubo niya, pinakinabangan mo yung nakasangla. Yun yung tubo niya. Pinakinabangan mo yung lupa na nakasangla sa'yo. Pinakinabangan mo yung bahay na nakasangla sa'yo. Yun yung kanyang tubo. Anong dalil? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Lahat ng utang na may dagdag na pakinabang, ang interest niya ay pakinabang, hindi lang pera, ito ay riba. At yan ay pagkasunduan ng ating mga ulama, yung hatol niyan, na kapag may dagdag na pakinabang ay riba. So, hindi pwedeng tirahan, hindi pwedeng pakinabangan yung lupa na nakasangla sa kapalit ng utang na pera. So, ano ang maganda para pwedeng tirhan? Ano ang solusyon para pwede mo nang tirhan yung bahay? Para pwede mo nang gamitin yung lupa? Renta po. Renta. Pagbibigay ka ng pera bilang renta sa loob ng 2 taon o 5 taon, then after nung 5 taon, hindi na ibabalik yung pera. Kasi oras na ibabalik yung pera, sigurado na yun po ay riba. Sana at naway maiwasan po ang bagay na to kasi marami po sa atin na nakakalabag nito. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.